Kararating lang mga kamatsas. Medyo pagod pero laban tayo. Marami pong nag-request na, Coach, ano po update sa Indonesia Invitational Grandmaster. Kaya ang i-analyze natin ngayon ay ang salpukan nila Denden, ang ating bagong Grandmaster versus ang Grandmaster ng Indonesia na si Mega Man. Nako, umabot ng matindi laban. Pag-aralan natin. White dito si Denden, nag-E4. At sinurpresa kagad ng first move knight F6. Parang bullet o parang blitz lang ah. Tinirahan ng rare Alikines defense. Long game pag ginawa ni Mega Man. Aba, tingnan natin. Yan talaga ang itsura niyan. Tipong gustong lamangan kagad ni Denden ng control sa sentro. Pero dito mga kamatsas, kinapture yung D6. Okay, pero yung ibang linya doon nag-e-F4 eh. Capture kagad, tapos knight C3 develop lang G6. At para magpa-fianchetto develop lang, knight F3, bishop G7 at H3 para mapigilan muna yung matindi kasi yung pressure na mabibigay pag nakapin eh. Pinigilan muna. Nag-castling, bishop E2 para ready na rin na magka-castling din, knight C6, castling, bishop F5. Tingnan nyo po, no, nilagyan ko ng highlight ang bishops kasi ang ganda eh. 'Di ba? Ang ganda ng developments ng mga bishop ni Mega Man, no? At nag-bishop E3 develop lang, okay? At dito po, pwedeng pumatong queen D2 tapos i-exchange yung strong fianchetto bishop. Pero nag-D5, nanggulo kagad si Mega Man. Hindi naman po bago yan, ano? Hindi sorpresa pa talaga. Bookline pa yan, pero pagka hindi alam ng puti, parang medyo maninibago eh. Nag-B3 lang si Denden. Maintain lang. Kung ako po ang puti, parang init na akong itulak yung C5. Pero minentain lang niya. Okay? At kinapture kagad. Capture. So, ang purpose po ng capture, ang basa ko dito ay para magkaroon ng pressure ang puti sa D4. Nakaturo na bishop, ang knight. Nag-knight A5. Ayan. May pressure din sa C4. At hindi na po bago sa akin ito, no? Kasi marami na ako nabasang Alikines battle. Nangyayari talaga yung knight nasa B6, knight nasa A5. Typical po yan na nangyayari talaga. O C5 tinulak para pang salba na rin sa pawn. Pumunta sa gitna, knight takes D5, queen takes D5. At nag-queen A4. Ayun, napansin ni Denden na, oops, teka muna, yung knight mo nasa gilid. Wala sa tamang pwesto yan ah. B6 dinipensahan. At nag-rook AC1. Ayan, bukod sa ilag na sa diagonal pressure, eh syempre pang suporta na rin sa potential strong pass pawn na po pwedeng magawa ng puti. Bishop E4, ayan, Bishop E4, ano plano? Mukhang mag-F5 ba mamaya? Di naman pwede. Baka mamaya tamaan doon pagkaalis ng knight. Bishop E4, kung kakapturein ito, capture di naman pwede. Tuhog naman. Makukuha naman ng tore. Ayan, parang tamang forma lang yung Bishop E4, ano? Parang centralized lang, in-improve lang yung pwesto. Rook FE1 at yan po ang novelty dito ng ating bagong Grandmaster. Kasi ang old line dito ay Rook FD1. Ayan, ayon sa database record, nangyari noong 2013 at 2001. Okay, Rook FD1 ang line na ginagawa. Pero dito, Rook FE1, bago na po ito. Nag-Rook AC8, ayan, para iritahin ang pawn sa C5. Nag-Queen A3. Bukod sa extra support sa pawn, may nakikita akong kakapture sa B6 at ayun po may target sa E7 pawn. At nag-Queen D8, agad namang umaksyon para hindi bumagsak ang pawn sa E7. Knight E5, pasok. Medyo kakaiba yung knight, ano? Pero malakas din kasi centralized eh. At dito nag-bishop B7. Ayan, dahil medyo parang tamang duda na rin si Mega Man na baka mamaya ay masundutan ng bishop doon. Tapos andyan ang bishop, may tore dyan. O, kumbaga parang sinecure na lang ni Mega Man na makover niya yung A6 weak square na po pwedeng atakihin ng puti. At dito saka nag-Rook FD1 para kung kumapture man sa C5 mamaya, pag-capture ng pawn, makapag-produce ng magandang atake sa D-file. Nag-E6, ayan na, para
Pag kumapture dyan, pwedeng iwanan ng reyna. Walang mabibitin na pawn e7. At nag-queen a4. Tingnan nyo po yung mga paislog-islog na paunti-unting diskarte ni Denden. Mukhang magsi-c6. Pagbaba ng bishop, susundot doon, etc. etc. Pero paunti-unti lang. At nag-bishop d5, bishop a6, rook c7, at nag-bishop f4. Tingnan nyo, unti-unting nanunurok. Ngayon ko lang nasabi na. Turokski, nanunurok may mga turok-turok na paparating. At nag-g5, binulabog ang bishop, napaatras, okay, threat doon sa knight. At nag-f6, kung counter threat sa knight e5, iwas muna knight g4. Okay, saan pupunta yung knight? Pwede mag-maneuver, no? At nag-bishop c6, istorbo muna. Ayan, bago makamtan ang ninanais ng ni Denden na makapture yun, puro panggugulo ng mga counter-counter si Mega Man Nag-queen a3 ulit. At nag-king h8. Ayun, kumbaga, desidido ng ibigay. Bakit? Bakit ba? Nag-bishop b4. Aba, teka muna. Hindi ba pwedeng simpleng capturein lang yun? Ano meron? Pag kinapture, sabihin natin queen takes a5, mag-rook d7, nahamon ng queen to queen. Okay. Na dito lamang ng isang pawn, pero oo nga, no? Bishop pair sa black, tapos mamaya makatira ng f5. Magka-power yung diagonal bishop. Compensation ba? Ayun. Okay, balik tayo. Kaya hindi mo na tinagpas yung knight sa a5. Nag-bishop b4 muna. Okay, para pressure muna. Turok-turok. Nag-rook e8. Iwas muna sa turok. Nag-knight e3. Iwas na rin sa tempo ng f5 o kaya h5. Nag-f5. Ayun, para may silip na. Sa pawn d4. Kinapture, capture na. Kinapture na po ang knight. Capture ulit. Capturein na ba yan? Yes. Right timing na para capturein po ang pawn sa a5. At dito nag-f4. Hindi pa ba pwedeng capturein to? Kasi pag tinake-stakes, mabibitin ang rook sa c7. Kaya hindi pwedeng makipagsabayan. So nag-f4. Knight g4. Bishop f3. Genius. Grabing bishop f3 ito. May capture dito. Tapos queen to queen. May capture sa rook d1. Aba, matindi yung binigay. Pero dito po, timplado pa rin naman ang gagawin ng puti. So, rook takes c7. Bishop takes d1. At nag-knight e5. Okay, para pagtakpan yung threat sa pawn d4. Paano kung capturein ito? Capture, may check ba doon? Kinapture nga po ni Mega Man. Ayan, medyo nalabuan ako kung anong gagawin ng puti. Pero nag-knight f7 check, king g8, at nag-queen takes g5. Nakita nyo po yung palitan ng mga tiers, no? At nag-bishop c2. Pag kinapture tong libre na to, babawi lang ng capture doon. Grabe, ang lalalim ng mga bitaw. Mapapaisip ka talaga, parang ang sarap capturein. Pero nag-knight h6 check lang dito si Denden. Nag-king h8, knight f7 check ulit, nag-king g8, knight d6. Binago na po, knight d6. Hindi pwedeng capturein ang knight na yan kasi may capture sa bishop. Matchas. Nag-rook f8 lang. Ayan, rook f8 kasi naka-threat, so iwas na rin. At siguro nagbabalak mamaya na may option din to play f3. At nag-bishop c4. Ayun. At okay. Grabe, no? Hindi makapture yung knight, no? So may threat sa e6. At dito nag-bishop g6. Okay, nag-decide na ilayo yan. Baka mamaya matuluyan talagang tamaan ng bishop. Kinapture na yung pawn with check, king h8. At nag-knight f7 check, kinapture, capture, nag-rook e8. Okay, so may atake sa baba pag umalis ang bishop. May check. Nag-bishop b3. O kung sa bagay, check dito, hindi pwedeng capturein yung pawn. Laging may hanging threat sa bishop g7 So, queen a1 check dito. Queen d4. Tiniret ang pawn sa f2. Hindi ba bigay na to? May bishop e5. May pin.
Nag-H4 lang. Ayan. Mukhang pagagapangin. Nag-H6, counter. At nag-Queen G4, Queen E5. Nako, ipupush yan with check. Nag-Queen F5. Hinamon ng Queen to Queen. Kinapture lang. Rook takes F5. Nag-Rook E2, inatake ang pawn. Nag-F3. Pero ito po, no, kahit na lamang ng 2 pawns ang puti pero hindi biro kasi opposite colored bishop. So nangangailangan pa rin ng pangangalaga sa endgame na to. Kasi opposite colored bishop eh. King H3 kasi hindi pwedeng capturein yung pawn. Laging may pin anytime. Mabigat. Nag-bishop E3. Rook F7. Boundary para di na makagala-gala pa yung king. At nag-Rook E1. Angat ang king. Rook C1 at nag-Rook E7. Teka muna. Pinababa ang evaluation bar. Ano accurate move? King H5. Bakit kaya hindi tinira ni GM Denden ito? No? Yan lang pala oh. Siguro halimbawa kung mag-Rook C6 para may depensa at di rin makatawid yung king pero may Rook F8 check. Bakit? Halimbawa mag-King G7. Rook F7 check. Pinabalik lang. Sabay Bishop D5. Okay. Paunti-unti lang. Ang isang nakikita ko dito Bishop E4, Bishop G6. Capture yon tapos may mga threatening matches na. May proseso pa rin eh. Pero grabe ang evaluation bar. Balik tayo no. Kasi ginawa dito, nag-Rook E7 si Denden at nag-Rook C5. Okay, boundary muna sa king para hindi makapasok. At nag-Bishop F7 para di naman makapush H5. King G7, umangat na po ang king. So, wala kasing aalisan ang bishop na may tatamaan. Kasi nga, unang-una, nasa dark square sa mga pyesa. So, walang tatamaang discover check eh. Nag-Bishop H5 check, King F8, at Chumek uli, King G7, nag-G3. G3. Okay, di pwedeng capturein. Iniisip ko capturein eh, nakahang pala ang bishop. At nag-Rook F4, check muna, King F8, Rook F7 check, gumanon, saka kinapture. Okay. 3 pawns up pero considered 2 pawns up lang kasi double pawn pa rin naman yan. Rook A4, okay, pababagsakin yung pawn sa A2. Nag-Rook F5, Rook A7. Hindi pwedeng capturein kasi pag kinapture po, tapos ang laban may Bishop F7 double. Kaya nag-Rook A7, Rook E5, bumaba uli evaluation. Dapat daw po is Bishop to E8. Ayun. Ay, oo. Pasok na yung king sa H5. Tapos paikuti na lang uli yung bishop. Kung paano gagawing tamang pwesto and activities, no? Balik tayo. Pero ginawa kasi ni Denden, nag-Rook E5, Bishop D4, Rook E2. Ayun. Time naman para depensahan. King G7, nag-Bishop to E8, King F6, at nag-H5. Ayan, para talagang anytime may Bishop G6 na. Check, harang, Rook A7 ulit. So, abang-abang na lang dito si Mega Man kung ano ang gagawin. Nag-Rook C2, sisilip doon, may check. At nag-Rook A4, Bishop to E4, at nag-Rook A5. Ayan, at abang-abang na lang eh. Rook C4, threat ang Bishop. Nag-Bishop C5, A4, okay? Bishop D6, Rook C6 pin, King E7, at nag-Bishop C2. Tamang depensa muna. Rook D5, Rook A6, Rook D2, and Bishop E4, King E6. Ayan. Gustuhin man at parang masarap tsumeka so may pasok ng king. Nakakatakot pag nakapasok ang king. Kaya ay nag-King E6 muna para walang King F5 na pasok. At nag-Rook C6, check, baba, Rook A2, threat sa pawn, Rook C4, at nag-Rook A1. Ayan, dito po, okay. Halimbawa, capturein ito. Ayan, ito po gagawin, Bishop D5 check. Pag kinapture kasi yan ay rook and pawn ending na talagang kitang-kitang pabor sa puti. 2 pawns up tapos malayo yung isang pass pawn eh. At kung ang gagawin naman ng black ay magki-King E5, may Rook takes F4. Naka-threat nga pala ang Torre. So parang makakatempo pa. Ang king ay kakapture sa bishop.
Okay? Yan, pinakita ko lang po sa inyo yung mga posibilidad. Ano? Kaya nag-rook A1 dito si Mega Man at hinayaan niyang nakahang muna yung pawn sa F4. At nag-bishop G6, rook A2. Parang may check eh, no? Wala naman. At nag-bishop E8, ikot ang bishop, hanap-hanap si Denden ng tamang ruta, maneuver, rook A1 at chumek muna. King F6, bishop D7, King F7. O, ayan. Abang-abang na lang. King G4, papasok. Okay, nag-rook H1. Pag umangat yung king, makukuha yung pawn sa H5. At nag-A5. Ayun, nagkaroon ng timing naman para i-progress yung kabilang pass pawn. Bishop C5, A6, Bishop F2. Ano plano? Isang angat ng king, check, matyas. Pag hindi tumira, puti. Kaso titire. Nag-rook E2, check muna, angat, and na-capture yung pawn, king E4 at nag-bishop G1. Bishop F5 para yung tore ay hindi makapunta, mapigilan sa likod ng pass pawn na magpo-progress. Nag-king E7, nag-rook G2. Okay, threat sa bishop. Rook H1 dinipensahan at nag-rook B2. Bishop C5. Sila po ay nasa ika 93rd move na. Grabe, ang haba ng laban. No? King D5, tinabihan ng bishop. Rook C1, dinipensahan. At nag-rook C2. Ayun, pinuwersa na. Pinuwersa ng mag-bishop ending. Pero opposite colored bishop. Bishop A7 at nag-bishop F5. Ayan, dito po ay napaka-illustrative ng endgame na to. Dito makapansin nyo, bakit kaya hindi tinira yung King C6? O, pwede rin pala. Parang ako gusto kong gawin yan. Punta ka agad dyan sa B7 para maipush ko. Meron bang ano? Halimbawa, siguro ito nakaka-pressure yung H5. Ano? Tingnan natin. Magbi-bishop F5. Okay. Pag nag-King F6, Bishop H3. Oo nga. No? Kaso may King B7 eh. Winning pa rin talaga. Kahit anong option pala. O balik tayo. Pero inuna ni Denden yung Bishop F5. King F6, Bishop H3. King G6, Bishop G4. Para hindi na makapasok doon. Kumbaga, pinoprovoke dito. Ini-invite ni Denden na mag-push H5 para yung H5 square ay maokupa na. Hindi makakagamit yung king sa H5 square. Hindi makakapasok. Kaya nag-bishop G4 muna at anytime naman po yung King C6 and King B7 ay on the bag na talaga eh. Diba? Nandun na eh. King F6, King E4. Dito po mga kamatsas, siguro po, pagka King F6 dito, baka nag-resign na si Mega Man. Kasi dito ang tira King C6 eh. Bakit tinira yung King sa E4? Ang gamit po kasi nila ay DGT board na nilalagay yung white king sa E4 tapos yung black king sa D5. Meaning 1-0. Para mag-register yung score sa DGT board papunta doon sa pinaka-registry ng score niya. Ayun, 1-0 yun. Kaya ako napansin nyo, umatras yung king. Ba't naman naatras? Kumbaga nag-resign na after King F6. Dito lang ang tira niya, no? King C6, unstoppable na eh. Wala na eh. Wala magawa yung king. Magki-King B7 na push. Makukuha yung bishop. Wala namang magagawa yung isang pass pawn na yan eh. Okay, congrats kay GM Denden. At medyo matibay-tibay at veteranong malaking isda, kumbaga, sa Indonesia ang kanyang nadali. Ito po ang kanilang standing mga kamatsas. Nangunguna ang Grandmaster ng Azerbaijan na si Safarli at si IM Taher Joseph Theophilus ng Indonesia, tied with 5 points. Mukhang yan na mag-GM Norma. At yan po ang standing nila. Pang number 8 si GM Daniel Quezon. At konti lang naman ang minus ng rating niya, minus 2.2. Dikit pa yan, pwede pang mahabol yan. Okay, at talagang medyo matindi laban eh. Pero at least Grandmaster na si GM Denden, ano? Kasi nung nakaraan, naghahabol siya eh. Okay, so yan po ang standing at ito naman ang standing sa IM category. Ang leading sa kanila ay si Grandmaster Bernardsky Vitali ng Ukraine. At ang ating mga kababayan ay pang-pito na si IM Garcia Jan Emmanuel sa score na 3.5 points. At ang ating first woman Grandmaster Janelle Fry na ay pang number 9 sa score na 3 points. So not bad kasi
O maraming mga malalakas din sa ilalim. So, tingnan natin. Ito po ay single round robin. At kung 12 players, meaning sila po ay 11 rounds. Round robin. Okay. So, sana makaangat-angat pa ang ating mga kababayan. Maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matiyagang panonood. Sana po na-update kayo at natuto. Ano man po ang inyong suggestion, rekomendasyon, mga katanungan, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.